Noong Pebrero ng taong 2022, naglabas ng listahan ng NBA ng 15 pinakamahusay na mga coaches sa kasaysayan ng liga. At isa sa pangalan na kabilang ron ay si Erik Spoelstra. Kasama rin dito ang mga bigatinding pangalan ng mga coaches tulad nina Red Auerbach, Phil Jackson, Greg Popovich, Pat Riley at Steve Kerr. Of all the 15 names, lumalabas na si Erik ang pinakabata sa lahat. Tama, pinakabata, ngunit kasama na sa mga pinakatanyag. Ngunit ang higit na dapat natin mabigyang diin dito na bukod sa pagkakapili sa kanya sa top 15 head coaches in league history ay dahil ang taong ito ay may tunay na dugong Pinoy. Tunog banyaga man ang kanyang apelido at kahit lumaki pa sa Amerika, hindi tinanggi ni Spo at taas noon niyang pinagmalaki na siya'y may lahing Pilipino. Mahalaga yon, lalo na sa ating mga Pinoy fans na sobrang mahal at sikat sa ating bansa ang sports na basketball. Tubong San Pablo, Laguna ang kanyang ina, habang kanyang ama naman ay isang Amerikano na may lahing Dutch at Irish. Nakakatuwang isipin na may isang kalahi natin na nag-excel sa kanyang coaching career at nagkataon sa entablado pa ng NBA. Si Spo ang unang Asian American na naging head coach sa 4 na malalaking sports league sa Hilagang Amerika. Ibig sabihin, sa liga nila ng basketball, football, baseball at hockey, si Erik ang unang Asyano na hinirang para maging leader at mentor ng isang pangkat ng mga banyagang atleta. Nakakabilib, di ba? Isang kulay kayumanggi na may utak at mentalidad na uubra sa larangan ng coaching sa larong basketball. At kung ano man ang nakita ni Pat Riley kay Erik Spoelstra noong 2008, kaya niya inatang sa balikat nito ang head coaching gig ng Miami Heat, klaro na tama ang desisyon ni Riley noon. At lumalabas na karapat dapat talaga ang Filipino-American coach sa lahat ng tagumpay na tinamasa at tinatamasa ngayon ng Heat organization. Sobrang deserving para sa kanyang bagong long-term contract extension na aabot sa $120+ million para sa 8 taon. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking deal o kontratang inoffer in NBA history sa isang coach. At muli, bibigyang diin natin na Pinoy ang nakagawa nito. Kasalukuyang 53 years old na si Spo at pangalawa sa longest active tenured NBA head coaches. Siyempre, una pa rin dyan si Popovich na 1996 pa buhat na maging mentor sa San Antonio and currently on his 28th season bilang Spurs coach. Habang si Erik naman ay nasa ika-16 na season na niya ngayon sa Miami Heat. At kung idadagdag natin ang 8 taon sa kanyang bagong kontrata, pumapatak na sa taong 2032, pang 24th season na niya yon sa Heat franchise. And who knows, baka panibagong kontrata na naman ang nag-aabang sa ating kababayan. Dahil hindi biro ang coaching job sa NBA. Over the last 3 years, kaliwat kanan ng mga nafa-fire na coach, hindi ligtas kahit pa batikang coach pa yan at may kampyonato pa. Kaya mapapamangha ka na lang talaga kung paano tumagal si Spo sa kampo ng Miami. Dahil kung sisilipin natin lahat ng accomplishments niya mula nang magsimula siya rito, as of recording, meron na siyang 2 NBA championship titles, nakamit ang Eastern Conference Championship sa 6 na pagkakataon, 2 beses naging NBA All-Star Game head coach, and in multiple times, ginawaran ng Eastern Conference Coach of the Month. Plus yun nga, yung nabanggit natin kanina, kung saan kasama ang pangalan niya sa top 15 coaches in league history. Ang tanging wala si Spo ngayon ay ang Coach of the Year Award. Sa haba na ng kanyang nilakbay sa ligang ito, tila mailap para sa ating kababayan na masungkit ang parangal na yan. May 2 pagkakataon na naging runner-up siya sa Coach of the Year voting. 2012-2013 season, ito yung unang kampyonato niya kasama ang Big 3 ng Heat. 66 wins and 16 losses ang kartada ng koponan that time. Ngunit ang coach ng Denver Nuggets na si George Karl ang nag-uwi ng award. Noong 2016-2017 season naman, bagamat runner-up si Spo, panalo by landslide si Mike D'Antoni na coach naman ng Houston Rockets that time. Maraming factors at criteria na sinusunod para maiuwi ang award na ito. Madalas, ibinibigay ito sa coach na may malaking nagawang pagbabago in terms of winning percentage, team chemistry building, and comparison sa previous season performance ng team. Hindi basehan dito kung number 1 seed ka. Hindi man ngayon, pero malay natin balang araw, makaisa man lang ang Spoelstra natin. Gayunpaman, meron man siya niyan o wala, hindi makakabawas ito sa kanyang legasiya. Napakarami na niyang nahawakang players sa kanyang coaching career. Ang iba pa nga, mga Hall of Famers na at future Hall of Famers pa. Mainam kang coach kung kaya mong pangunahan ng mga bigating atleta sa liga ng NBA. Dito nasukat ang galing ng pambato natin sa aspeto ng strategiya at taktika sa basketball. Nakatulong syempre yung pagiging point guard niya nung kanyang kabataan. Marami nang napatunayan si Erik Spoelstra, lalo na nang lumipat si LeBron sa Miami noong 2010. Hindi lang si James ang pressure that time, kundi ramdam din ito ng Heat coach. Ikaw ba naman ang magmando sa 3 bigating bituin na currently nasa prime nila? Mapipressure ka rin naman, di ba?
Ikatlong season pa lang yun ni Eric bilang head coach ng Miami at mas nakaabang ang tao sa bawat talo at pagkabigo ng koponan. Hindi tinantanan ng Miami kahit pa umabot sila sa finals at nang mabigo sila ng tuluyan sa kamay ng Dallas, marami ang kumwestiyon kung karapat dapat ba sa posisyon si Spoelstra para pangunahan ng Big 3 ng Heat. Ngunit hindi nagpatinag ang coach kahit pa umalingaw-ngaw ang mga iba't ibang balita na laban sa kanya. Sa huli, nanaigang tiwala ni Pat Riley sa bagitong Spoelstra. At fast forward, nakadalawang kampyonato si LeBron, Bosh at Wade from 2010 to 2014. 4 na seasons na laging nasa finals ang Miami Heat. Natutunan ni LeBron ang winning mentality sa postseason at nabitbit niya ito pabalik sa Cleveland. Hindi lahat ng coach ay kayang tumahi ng chemistry sa pagitan ng kanilang mga superstars. Napakaraming sumunod na mga star-studded lineup na hindi naging matagumpay. Primarily na rin dahil hindi kaya ng coach balansehin at gamitin ang strength and weaknesses ng kada players nila. Dito, lumalamang si Spoelstra sa ibang coaches. Bigyan mo siya ng superstar players, magagamit niya to their advantage. At ang kagulat-gulat, kahit pa bigyan mo siya ng mga undrafted players, maa-unleash pa rin ni Spo ang husay nila to the point na kahit 8-seeded team pa ang ranking nila, sisikapin nilang makarating sa NBA Finals. Saksi tayo sa mga recent success ng Heat. Maraming powerhouse team sa East pero pagdating ng playoffs, unti-unti silang binubura ng Miami. Kaya muli, masarap ipagdiinan na Pinoy ang coach na kayang gumawa nito. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na deserve ni Spoelstra ng kahit isa man lang na Coach of the Year award? Comment down below.